Hi guys, usapang baggage allowance tayo sa mga airlines natin papunta dito sa Czech Republic. So, ang request na to is comment sa atin sa ating TikTok. So, yan, nag-message siya, tinatanong niya about dito sa allowance natin ng bagahe papunta dito sa Czech Republic. Guys, linawin ko lang, no, yung bagahe natin dito sa Czech Republic is depends on the airlines. So, depende po yan sa airlines nyo, kung anong under kayo ng airlines nyo. So, makikita nyo naman yan sa flight details nyo. Makikita nyo yan dun sa detalye ng inyong ticket ng pagpunta dito sa Czech Republic, and sasabihin din yan sa inyo ng mga agency nyo. Pero para sa lahat, sa acknowledge lang naman to. So para po sa lahat na papunta dito sa Czech Republic, ang mostly talaga na binibigay nila na allowance para doon sa bagahe nyo is 23 kilos. So kung makikita nyo guys doon sa inyong flight details is 2 times 23. Ibig sabihin po, 23. Kapag kayo ay first timer, never pa kayo nagpunta ng abroad, hindi kayo masyado aware dito. Pero kung ex-abroad na kayo, aware na kayo na pag sinabi na 2 times 23, ibig sabihin 23 kilos. Ang ibig sabihin po nun, yung isang bagahe ay hindi lalampas ng 23 kilos. Once na lumampas kayo ng 1 kilo, automatic po yan na kayo ay magbabayad. So, ang alam ko kapag 3 kilos is magbabayad kayo ng $700. So, computein nyo na lang kung magkano ang $700. Kaya wag po kayo magpalampas ng kilo. Once na lumampas yung kilo nyo at sinabi na bayaran nyo na lang yung exceeding amount para doon sa sobrang bagahe nyo. So, ang gawin nyo, mag-iwan na lang kayo ng gamit sa kanila para lang hindi kayo makapagbayad ng ganun kalaki. Pero syempre, huwag kayong maglampas guys ng mga 4 na kilo kasi masyado nang marami yung mababawas nyo nun. So, yan lang ang masasabi ko. And huwag kayong maglalagay sa inyong hand carry ng mga delata. So, hindi po siya allowed. Tsaka yung mga liquid. So, hindi po siya allowed sa ating hand carry at saka yung mga matutulis ng bagay, hindi po siya allowed sa ating hand carry. So, pwede pong ilagay sa hand carry ang inyong mga laptop, cameras, and yung mga power bank, may mga batteries. So, pwede po yan sa inyong hand carries yung mga ganyan. So, i-declare nyo lang doon na may dala kayong laptop kasi nga need nila para doon sa something, basta need nila yan. So, ganyan kasi ako before sa Thailand nung nag-flight ako. So, once na nakalagay naman sa inyo is 23 kilos lang. So, 23 lang po siya, hindi kayo mag-exceed. So, guys, alalahanin nyo ha. Kapag nakalagay is 2 times 23, 23 kilos, hindi kayo pwede mag-exceed, pero pwede kayong magbawas. Ibig sabihin, pwede 22, 21, something like that. Basta hindi lang kayo pwede mag-exceed ng 23. Then, automatic po yun, meron kayo laging 7 kilos per hand carry. So, yung hand carry nyo, may mga cases kasi na yung hand carry is hindi na siya tinitimbang, basta maliit lang yung bag nyo. Nangyari na to sa akin na hindi ganun kalaki yung bag ko, pero medyo mabigat siya. Hindi na siya tinimbang kasi nakikita naman na talagang maliit siya eh. Kumbaga, saktong backpack lang, tapos medyo matangkad naman ako. So, hindi siya masyadong hirap pag tinitingnan ako. So, parang okay lang, hindi na nila kinilo. And automatic yun na yung aking luggage lang ang kinikilo. So, ang luggage po ay kinikilo talaga nila. So, guys, kung may mga dala kayo ng mga toyo sa inyong mga luggage, ilagay nyo po siya sa inyong Tupperware para po kayo ay hindi mangamoy sa inyong mga luggage ang inyong mga toyo na ganyan. So, mahaba din po ang flight dito papunta sa Czech Republic. So, approximately nasa 15 hours ang pag-flight. Kaya po, ganda nyo yung seal sa inyong mga gamit, especially doon sa mga pwedeng matapon, pwedeng malus, kagaya ng mga lotion kung gusto nyong magdala.
So, yan ang topic natin for today and sana naliwanagan po para sa lahat ng ating mga first-timer. Especially po, yan, yung mga wala pa talagang knowledge para sa pagpunta dito sa Czech Republic or pagpunta sa ibang bansa. So, makikita nyo po yan sa inyong flight details kasi may mga nagtatanong din sa akin before na sinasabi na ilan ba talaga yung yung amount or capacity na dapat naming kilos na dadalhin dyan sa Czech Republic. So, hindi ko po yun masasagot. Ang masasagot ko po is depende po yan sa airlines nyo. So, sabi ko nga sa inyo, may mga airlines na 23 lang ang kanilang capacity, meron naman 25. Depende po yan sa airlines nyo. May makikita kayo minsan 30 kilos, ibig sabihin isang 23 at isang 7 kilos para sa hand carry. Pero much better po magtanong kayo sa agency nyo kung kayo ay under agency. So, yan yung much better na kaya kong i-provide sa inyo na information. Kasi po pag nasa airport na kayo, mas mahihirapan po kayo na parang magbawas pa. So, advice ko rin kung kayo ay halimbawa ganyan, so kiluhin nyo po ang inyong mga kiluhan kasi sayang naman kung halimbawa ang inyo palang bagahe, akala nyo sobrang bigat na pero yun pala is 20 kilos pa lang. So, meron pa kayong 3 kilo na madadagdag, sayang po yun. Kasi syempre, bago kayo ulit makabalik ng Pilipinas is nasa halimbawa is 2 years na ulit. So, every 2 years kasi dito ang renewal of contract. Depende yan. Pero mostly kasi dito sa Czech Republic is renewable po ang kontrata. Ibig sabihin dahil long-term visa ka, once na nagustuhan ka ni company, pwede ka po niyang i-renew hanggat gusto mo sa company nila. So, yun nga lang sila kasi dito is once na hindi ka nila nagustuhan, once na nag-disobey ka in the rules and regulation of the company, so may possibility po yan na kayo po ay matanggal or mawalan ng trabaho. So kung gaano sila kabait pagdating sa renew, ganon din po sila pagdating sa termination. Bakit? Ang termination po dito, pwedeng may trabaho ka ngayon, after 1 week wala ka ng trabaho. So ang ibig ko lang sabihin, huwag kayong masyadong kampante. Kasi po, hindi ibig sabihin na 2 years contract kayo dito, is 2 years contract po talaga kayo. That means once na nag-disobey kayo, ito po ay applicable lang para dun sa mga nagdi-disobey para dun sa rules and regulation ng isang company. So, once kasi halimbawa napaaway kayo, something like that, possible po na ngayon may trabaho kayo, pumasok kayo ng trabaho nyo, uminit yung ulo nyo, napaaway kayo dahil syempre may mga ilan, hindi naman natin nila lahat, pero syempre may ilan na parang sip-sip or racist, something like that. Hindi mo kunwari nagustuhan, napaaway ka, napatrouble ka. Ngayon may trabaho ka, baka bukas wala ka ng trabaho or after 1 week after the investigation, hindi ka na rin nila papasukin ng trabaho. That means you are terminated. Once na terminated ka, makakahanap ka ba ng trabaho? Yes, basta hindi po kayo nagkaroon ng kaso sa police. So yung ibang mga company dito, once na nagkaroon kayo ng trouble sa inyong trabaho, kayo po ay uuwi ng Pilipinas. Automatic po yun. Pero yung iba namang company dito is hindi. Kagaya ng may under sa akin before, ang Grape Care po is under niya ako before. So, nagkaroon ng trouble ang isa kong colleague, hindi po nila pinauwi. So, ang ginawa nila, hinanapan nila ng ibang company dito. So, binigyan lang nila ng warning, nakipag-coordinate si Grape Care sa company namin. And then, binigyan po nila ng warning yung tao na to, yung colleague ko na to. And dinala nila sa ibang company. So, nilipat siya ng ibang company. So, mabuti kung ganun yung matapatan nyo na agency or company dito sa Czech Republic na merong concern kahit papano. So, yan lamang and sana nakatulong sa inyo. No? Have a nice day. Maraming salamat po.